reaksyon na natin tong isang vlogger na napanood ko. Ito yung isang dakilang manunulsol. At ito, meron na naman siyang title dito na talagang kagatong-gatong. Talagang tigib ng pambubuyo. Ito, pakita ko sa inyo. Kita nyo, title pa lang. O, tama. Malabo. Sabi niya dito sa title niya, sabi ni Duterte, mahina ang utak ni Marcos at hindi niya naintindihan ang Mindanao, ang problema doon. Ang sabi niya. Ikaw si Marcos. Tapos, ganito ang mababasa mo. Ang nakakapsyon dito talagang Duterte. Nagmula kay Duterte. Yung pananalitang ito. At ito ang tatalakayin natin sa araw na to. Kung paanong mga matatalim at makamandag na dila ng mga ganitong vlogger. Ang laking epekto. At hindi muna natin papasadahan yung mga politiko. Kasi alam natin, pagitan social media, ang lakas din itong humagip ng mga simpatya ng ganitong mga vloggers, di ba? Itong klase. Siyempre, hindi fair naman tayo. Hindi lang naman yung mga anti-Duterte. Siyempre, yung mga pro din. Ganun din naman. Bumaba na ika nga. Magapatas lang din sila. Pero ang sa akin dito, ito talaga, nakalinya siya sa ganitong estratehiya. Sa bawat vlog nito na napapanood ko, talagang wala siya ibang inilalantad kundi itong mga ganitong pambubuyo. Ito, Duterte, mahina ang utak ni Marcos at hindi niya naintindihan ang Mindanao. Ito yung nakakapsyon niya na talagang ang pagtukoy si Duterte talagang nagsasalita nito. Ang may sabi nito. At siyempre, bago muna ang lahat pala, magandang araw sa inyo. Saan mang panig ng Pinas kayo naroroon. God bless po sa ating lahat. At kung ito man yung nakakarating sa ibang panig ng mundo, siyempre, great ko din kayo dyan. God bless po. At ito, tuloy tayo. At bilang patunay, pakinggan nyo ang kanyang sinasabi rito. Talagang maliwanag na ito yung dakilang manunulsol. Pakinggan nyo. Hindi ko na lang mas papakita sa inyo yung video. Ay gumalaw and crush this any move to secede from the republic, my government will do the same. Yan. Pero Mr. President, ang bagal-bagal nyo naman eh. Kasuhan nyo na kasi. Kasuhan nyo na kasi for inciting to rebellion. Ay, ang dami ng sinabi sa movie, sa TV at saka sa iba pang media outlets. Pati yung well televised speech sa Davao. Ano pang ginagawa nyo? Ay. So yan guys, yan ang latest ngayon. Kaya di ba? Ugas na ugas yung pagkakasunod niya. Pero ang totoo nun, wala namang ganung ipinapahayag si dating Pangulong Duterte. Ginagawan lang niya ng sarili niyang interpretasyon. Pagkatapos, nilalagyan na niya ng conclusion na ganoon. At tapos, katulad nun, nilalagyan niya sa ending ng pinapaganti niya si Marcos. Kasuhan na raw. At para huwag nang patagal-tagalin. Pero alam naman natin yung kulay na intention niya. Hindi naman talaga sabihin mo siya ay pro-government o kaya ay pro-BBM. Alam natin na siya ay talagang ang gusto lang niya manggulo. Hindi lang naman ito yung unang video na nakakita ko sa inyo na sa pag-vlog niya. Hindi lang naman ito yun. Marami talaga sa mga vlog nito. Ito talaga yung linya niya. Yung dire-diretsong pagwasak ng tinatawag nating unity. Lalo't nakikita nila na parang may prohiba na nga naman.
parang wasak ng unit team. Lalo nilang pinapadali nila. Stop ko muna, ang ingay maraming dumadaan kayo sasakyan dito sa baba. Medyo tumahimik na. At tuloy tayo. Dito tayo sa mga vlogger na masyadong mapanulsol at mapagmalabis. Kapag malabis sa kanilang karunungan, magagaling kayang tao do, mga intelligent people to. Yung nauna kanina, tapos ito may isa pa. Pare ko itong pinapanood, ito naman abogado ito. At ang kanyang title dito, Marcos Jr. May direktiba na tungkol sa pag-implementa ng pag-aresto. Siyempre, wala man siya sinasabing arestin dito. Di alam naman natin na si Duterte ang ibig niya sabihin dito. Wala naman siya ditong ibinablog kundi politika. Nakasama lagi si Duterte at Marcos. Palagi naman ganyan. Pero tingnan niyo yung kanyang title. Ayon sa kanya ay Marcos, may direktiba na tungkol sa kung paano gagawin yung pag-aresto. Pero tingnan mo yung kanyang sinabi dito. Pakinggan na lang natin. Huwag natin ipakita yung mismong video. Hindi kasama sa may binigyan ng otorisasyon. Hindi kasi pinakita ni Medardo Guevara yung sinasabi niyang direktiba ng presidente. Ang kinukumpirma niya lang, mayroon ng direktibang nilabas ang presidente kaugnay sa pag-implement ng warrant of arrest. Ang hindi malinaw, sino-sino yung o kung ano yung laman ng directive. Kasi ang sabi lang, PNP lang at ilang law enforcement agencies ang pwedeng mag-implement. So hindi nilinaw. Sino yung law enforcement agencies na sinabing pwede kasama ng PNP? Pangalawa, hindi nilinaw kung sa sinabi ni Medardo Guevara, para lang ba ito dito sa issue ng ICC o in general yan? Okay? Sige mga kabuyo. Panoorin kasi natin ito. Yan. Maliwag na para nagpapalusot siya rito. Di ba? Dito sa kanyang title, talaga sinigurado na niya na may direktiba na talagang matcha-challenge ka na talagang ito, tinutukoy niya rito, yung arrest warrant na ilalabas ng ICC para kay Duterte. Pero nagpapalusot siya dito sa pananalita niyang ito na dito walang tinutukoy, sabi niya. Bakit kailangan siya mag-caption ng ganito? Dito, maliwanag na ang gusto lamang nito parati ng ganitong mga vlogger. Lagi ko rin itong pinapanood. At katulad na sabi ko, mga intelligent people to. Abogado kaya ito. Lagi ko itong pinapanood. At sa panood ko sa kanya, talagang may pattern yung vlog niya. Kunyari kakampi siya sa kabila, dudurogin niya yung kabila. Tapos kunyari naman yung kabila kakampi niya, wawasakin naman niya yung kabila. Dahil ang vlogger na ito, isa itong dilawan. At meron din itong party list nga. Kaso nga, talunan nga ito kay Robredo siya sumama nung nakaraang eleksyon. Talunan sila, loser kumbaga. Kaya ganito ang gusto nito, talagang tuluyang mawasak at pahinain ang Duterte o Marcos man. Ito lang intention ng vlogger na ito. At sa dalawang vlogger na ito na pinakita ko sa inyo, kaya ginawa kong topic ito ngayon, o ginawa kong paksa. Dahil sa panahon ngayon ng social media, napakalaki talagang influensya ng mga vloggers. Ngayon, kaya ko sinasabi to, nagiging ipal na rin ang mga vloggers na hindi naman natin nila lahat. Ginagamit na rin nila yung kanilang channel, yung kanilang himpilan para mambudol na rin ang tao o gawing mas inosente porque alam na nga nilang mga walang alam ang mga mangbangba. Ganito ang intensyon ng mga tao ito dahil siyempre alam nila nakakaangat sila yung marunong, sila yung nakakaintindi, sila yung abogado. At ito ang gusto kong emphasize kung paano bumarobal ang mga taong ito at mambalang sa ating mga screen na ganito ang mga sinasabi, ganito ang mga titulo.
O, di ba? Tulad ng una kong pinakita kanina. Sabi niya, Duterte. Minaliit at walang utak umano si Pangulong Marcos. Ikaw makakabasa nun. Siyempre talagang kahit palihim talagang mag-iinit ulo mo. Tapos ito naman, Marcos. Parang kumbaga ganti naman ito. Balik naman ito. Marcos. May direktiba na tungkol sa pag-implementa ng pag-aresto. Alas alam naman na natin kung sino siya sabi nito. Si Duterte siyempre, at yun nga ang mainit na issue ngayon, yung paglabas ng warrant of arrest para arrestin si dating Pangulong Duterte. At sa ganitong mga klase ng tao, bagamat ito yung ituturing natin na mahuhusay, magagaling, matatalino, pero alam natin nalulunod ang mga karunungan nito. Yung mga sarili nilang mga pinapanigan at mga interes na rin. Para tuluyang iligaw, ulinlangin yung mga tao na nakikinig sa kanila o nanonood sa kanila. Ganito ang layunin nito. Ikaw mga pinapaliwanag ba naman ito ay yung talagang kumbaga ay both side. Kumbaga transparent. Tapos sa kanila pagtitimbang-timbangin yung mga tigkabilang panig. Hindi hayaan nilang yung tao ang magpasya. Hindi kitang-kita mo naman. Lantad-lantaran na ang mga kanilang mga pagtalakay. Talagang wala namang ibang layunin at may isa lang talaga silang pattern. Mangwasak, sumira ng iba at na para palutangin yung sarili nila. Anong makukuha mo sa ganitong klaseng mga naghahain sa atin ng posible sana mapagkuhaan na natin ng mga impormasyon dahil sila nga yung marurunong. O, di ba? At sa kabilang banda naman, yung ating mga kababayan, yung ating mga kapatid na mga Pilipino, ika ngay mga kapiloy natin, matuto rin tayo magtimbang-timbang at hindi yung basta na lamang tayo kung ano sasabihin din naman nila dahil alam natin sila yung marunong at nakakaintindi ay naniniwala na kaagad tayo. Dahil meron din nga akong mga napapanood sa mga comment, lumilipat. Ay pag siya nanood ng kabilang vlog o ibang paksa o usapin, lipat siya sa kabila, ay magkikwento siya, unsubscribe ko na yun, ganun pala siya. Ang ibig sabihin, talaga may napapaniwala. At mayroong napapadisma yung mga ganitong mga pagtalakay sa isip. Kaya ang sa akin, hindi naman ako nagmamarunong dito, nagmamagaling. Kumbaga binablock lang natin at binabara yung mga ganitong takbo ng pag-iisip na pagamat magagaling. May pinag-aralan. Talagang sinasaraduhan nila yung kanilang isip para ikalat pa o palawakin na mas maintindihan pa ng tao yung mga bagay na sinasabi nila. Pagkus doon lang nila idinidiin sa mga bagay na kung saan ipapabor sa kanila, doon lang nila pinapalawak. O ay anong pagkakaiba nila sa mga traditional na mainstream media, parang doon nila dinadala yung social media, yung kanilang mga channel na saan na pinagkukunan ng impormasyon ng tao. Sa gano'n nila dadalhin na parang bias na rin sila nun, di ba? Dahil yung kabila lang ang pinapalitaw nilang maganda. Yung kabila naman bibiray nila lang bibiray dahil hindi naman pumapabor sa kanilang prinsipyo yun o pananaw nila. At saka hindi mo masasabing prinsipyo ang ganyan. Talagang kaipala na, di ba? Dahil kahit alam nila na mali, dahil doon naman sila nakasampat yan, ay doon talaga hindi sila maalis doon, hindi nagbabago yung isip nila. At sa halip, kung may magandang bagay yung kabila, ay dudurugin pa niya yan, mawasakin pa niya yan. Para lang mailitaw na kahit pumalpak na yung pinapanigan niya, bida pa rin. Ganun tong mga taong to. Hanggang dito na lang muna tayo, mga tambay ko dyan. Thank you.